Alam kong handa ka na sa panibago nating paglalakbay, kaya ihanda na ang notebook, panulat at learning packet. Inaasahan na matamo natin ang mga kasanayang ito. Nabibigyang kahulugan ang kilos, gawi at karakter ng tauhan batay sa usapang napakinggan. Napatutunayan ang pagiging makatotohanan o di makatotohanan ng mga akda. Nagamit ang mga pang-abay na pamanahon, panlunan at pamaraan sa pagbuo ng alamat. At naisusulat muli ang maikling kwento ng may pagbabago sa ilang pangyayari at katangian ng sinuman sa mga tauhan at ang sariling wakas ng alamat na binasa. Simulan natin ang ating araw sa isang gawain. Sagutan natin ang 5 tanong. Unang bilang, ito ang sangkap ng maikling kwento na humuhubog sa pagkatao ng tauhan at siyang nagtutulak sa mga pangyayari sa kwento. Ikomento ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay tunggalian. Ikalawang bilang. Ang panloob na tunggalian na nangyayari sa loob ng tauhan. Ano ito? Ikomento na. Ang tamang sagot ay tao laban sa sarili. Ikatlo, isa sa tema ng maikling kwento na sinasalamin ang tunay na buhay. Ang tamang sagot ay realismo. Ika-4, isang maiksing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o iilang tauhan at may isang kakintalan. Ang tamang sagot ay maikling kwento. At ikalima, siya ang tinuturing nama ng maikling kwento. Walang iba kundi si Edgar Allan Poe. Simulan natin ating araw sa pagbasa ng isang alamat. At ang alamat na ito ay ang alamat ng bubuyog. Isang hapon, nabulahaw ang matanda sa kanyang pagtulog. Ano kaya ang ingay na yun? Bulong ng matanda. Sumilip siya sa bintana at nakita na may 7 kabataang pumila sa kanyang magandang bulaklak. Maaari ninyong pitasin ang mga bulaklak, ngunit huwag ninyong baliin ang mga puno nito. Pakiusap ng matanda. Huwag kang makialam, matandang kuluban. Bubunutin namin lahat ang mga magustuhan namin upang mailipat sa aming tahanan. Sabay-sabay na nagtawanan ang mga kabataan. Ano ang mga katangiang nang ibabaw sa sumusunod na tauhan? Ikomento ang inyong sagot. Ang mga katangiang nang ibabaw ay una, ang masamang pag-uugali ng mga kabataan. At ikalawa, ang lantad na kabaitan ng matanda. Ano ang nais naman ilarawan ng salitang may salungguhit sa ating binasa? Ikomento ang inyong sagot. Ang nilalarawan ng mga salitang may salungguhit ay una, ang panahon kung kailan ginawa ang kilos. Pangalawa, ang lunan o lugar na pinaganapan. At ikatlo, ang paraan ng pagkaagawa ng kilos. Palimin natin yan sa ating pagtalakay mamaya. Alam nyo ba na ang paglalarawan ng kilos, gawi at karakter ng tauhan ay maaaring malaman sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ang kanyang kinikilos, paano ito nagsasalita, at kung paano nagpapakita ng kanyang reaksyon sa sitwasyon sa isang kwento tulad ng isang alamat. Meron tayong pagbibigay ng kahulugan batay sa kinikilos ng tauhan. Ito ang ating halimbawa. Una, ang mayamang dalaga ay umiibig sa isang mabait
matalino at mabuti, subalit lukhang lalaki. Ang kahulugan nito ay ang dalaga ay tapat na umiibig sa lalaki. Sumunod, pagbibigay naman ng kahulugan sa ikinikilos ng tauhan pa rin, magaganap ang ating kasal sa loob ng 7 araw, sabi ni Pagtuga. Ang kahulugan nito ay may magaganap na isang pilaang kasal. Tumungo naman tayo sa pagtukoy sa karakter batay sa pahayag na sinabi ng tauhan. Halimbawa, una, ilayo ninyo sa akin ng batang iyan. Ang baho-baho niyan. Anong katangian ang ating makikita? Walang iba, kundi ang pagiging matapobre. Sumunod, ibigay natin sa ating pulubi ang ating tirang pagkain. Ang nakita nating katangian ay pagiging mapagbigay. Ngayon ay talakayin natin ang alamat. Ang alamat ay isang salaysay ng mga pangyayaring pantao na may batayan sa kasaysayan at nagpapakita ng pagpapahalaga at nagtataglay ng mga katangian na nagbibigay ng anyo na makatotohanan at di makatotohanan. Makatotohanan kung maaaring mangyari sa tauhan, sa toong buhay, at di naman makatotohanan sa bahagi ng mga milagro at pagbabagong anyo ng tao sa ating alamat. Sa pagtukoy kung kailan, saan at paano naganap ang mga pangyayari sa isang alamat ay maaari nating gamitin ang mga pang-abay. Ito ay mga salita na bibigay turing sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Meron tayong 3 uri ng pang-abay. Ang una ay ang pang-abay na pamanahon. Ang pang-abay na pamanahon ay tumutukoy kung kailan naganap o magaganap ang kilos. Halimbawa, tuwing Pasko, nagtitipon silang mag-anak. Kailan? Tuwing Pasko. Ikalawa, pang-abay na panlunan, puok na pinangyarihan ng kilos. Ginagamit natin ang sa, kay at kina. Halimbawa, sa Look ng Maynila, naganap ang labanan. Saan naganap ang labanan? Walang iba kundi sa Look ng Maynila. At ikatlo, ang pang-abay na pamaraan. Ang pang-abay na pamaraan ay tumutukoy sa kung paano naganap ang kilos. Gumagamit tayo ng nang, na, o ng panlaping ng. Halimbawa, makararating ka rin kahit lumakad ka ng marahan. Ngayon ay dumako tayo sa ating aralin. Ang alamat ng buhangin.
At yan ang alamat ng buhangin. Patunay na hindi lahat ng pag-ibig ay nagtatapos ng masaya. Ngayon ay suriin natin ang akda. Ikomento ang inyong sagot sa tanong na alin sa mga pangyayari sa alamat ang makatotohanan? Magkomento na. Ang mga makatotohanan ng pangyayari sa ating alamat ay una, ang pagkaligaw ng tao sa dalampasigan. Pangalawa ay ang pag-iibigan, normal na nangyari. At ikatlo, ang pagkabigo sa pag-ibig. Ikalawa, ano naman ang mga hindi makatotohanan sa ating alamat? Alin sa pangyayari sa alamat ang hindi makatotohanan? Ikomento ang iyong sagot. Ang mga pangyayaring di makatotohanan ay tulad ng ang pagiging buhangin ng ating tauhan sa wakas ng bahagi ng ating alamat. Bilang pagdalahat ay kumpletuhin natin ang pahayag ayon sa ating natutuhan ngayong araw. Una, ang kilos, gawi at karakter ng mga tauhan ay nabibigyang kahulugan batay sa muling ikomento ang inyong sagot. Mahusay. Ikalawa, napatutunayan ang pagiging makatotohanan at di makatotohanan ng isang akda sa pamamagitan ng patlang. Komento ang inyong sagot. At ikatlo, nagagamit ang pang-abay na pamanahon, panlunan, at pamaraan sa patlang. Muli ikomento ang inyong sagot. Mahusay. Tayain naman natin ang inyong mga natutuhan ngayong araw sa magitan ng pagsagot sa mga sumusunod na tanong. Ikomento ang PR kung pang-abay na pamaraan ang nangibabaw sa ating pangungusap, pang-abay at PN naman kung pang-abay na pamanahon at PL kung pang-abay na panlunan. Unang pangungusap. Masarap magluto ng tapsilog si Ate Lorna. Ang tamang sagot ay pang-abay na pamaraan. Ikalawa, tumungo sa pagkainan ang mag-anak. Ang tamang sagot ay PL, panlunan. Ikatlo, darating ang mga bata mula sa paaralan. Ang tamang sagot ay PN, pamanahon. At ikaapat, naglakad ng matulin ang magkapatid. Ang tamang sagot ay PR, pamaraan. At ikauli, daling-daling tumakbo si Alicia sa kanyang ina.
Ang tamang sagot ay PR, pamaraan. Nakakuha ba kayo ng 5 puntos? Kung ganon ay naging mahusay ang bawat isa. Bilang karagdagang gawain, nais kong bumuo kayo ng sariling alamat na nagtataglay ng mga pangyayaring makatotohanan at hindi makatotohanan sa lungguhitan ang mga pang-abay na ginamit. Kung meron pa kayong mga karagdagang tanong, ay maaari ninyong tanong sa inyong mga guro sa Filipino. Ngayon ay balikan natin ang ating mga natutuhang kasanayan ngayong umaga. Nabibigyan kahulugan ng kilos, gawi at karakter ng tauhan batay sa usapang napakinggan. Matutunayan ang pagiging makatotohanan, di makatotohanan ng akda. Nagagamit ang mga pang-abay na pamanahon, panlunan at pamaraan sa pagbuo ng alamat. At ikaw di, na isusulat muli ang maikling kwento ng may pagbabago sa ilang pangyayari at mga katangian ng sinuman sa mga tauhan. Paggawa ng sariling wakas ng alamat na binasa. Nag-enjoy ba kayo sa ating talakayan? Maraming salamat grade 9 dahil matagumpay na naman natin natapos ang isang aralin. Kita-kits sa susunod. Paalam!